Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po ang simula ng ating simbang gabi at nawa tayo ay mapuspos ng biyaya na nagmumula sa ating makapangyarihang Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pagkakaloob mo ng iyong bugtong na anak upang siyang maging tagapagligtas ng sanglibutan at maghatid ng kapayapaan sa bawat isa. Sa pagsisimula po ng pagdiriwang namin ng Kapaskuhan, nawa kayo po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Hipuin niyo po ang aming mga puso't isipan upang maging malinaw na mahatid namin, O Diyos, at may parating sa bawat isa ang inyong mensahe. Kayo po ang siyang manahan sa bawat isa sa amin sa mga oras na ito. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, ang ihatid ko po sa inyong mensahe ay ang palatandaan ng kaganapan ng propesiya. At ito po ay nasasaad sa aklat ng Isaiah chapter 7 verse 14. At ang sinasabi, kaya nga ang Panginoon ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin ang kanyang pangalang Emmanuel, which means God is with us. Ito ay isang prophecy na inihatid ni Propetang Isaiah kay Haring Ahaz, who is a wicked ruler and idolater. Ang prophecy ay isang noun, and according to Google, prophecies are messages often divinely inspired, predicting future events, containing divine will or revealing hidden knowledge, typically delivered to a prophet through visions, dreams, or direct communication, serving as crucial signs in many religions and mythologies. They act as predictions, spiritual guidance or warnings, often cryptic until they come true, forming a cornerstone of faith and belief systems according cultures, from biblical accounts to Greek oracles. Yan po ay isang mga pahayag na pinararating sa atin ng ating Panginoong Diyos. Noong mga naunang panahon ay gumagamit ng mga propeta ang ating Panginoong Diyos. Well, isang magandang halimbawa nito kapag nag-aaral ka sa kolehiyo at tinawag ka ng iyong professor para sumagot sa recitation. Tatayo ka kaagad at sasabihin mo, Prof, easy. Rabang prophecy? Prof, easy. Joke lang po yan. Daddy joke. Corny. Well, ang atin pong mensahe na to ay may tatlong bahagi. Una, ang propesiya ng maging isang ina. Mother means love. Amen? Sa mga nanay dyan. Mother means love. Love dahil sa simula na malaman ng isang babae na siya ay nagdadalang tao na
ay marami na siyang binabago sa kanyang sarili. Alang-alang sa kalusugan ng baby na nasa kanyang sinapupunan. Tama po ba, mga nanay? Ang sabi po sa letter A, at narito ang mga palatandaan ng isang paglilihi ng babae. Una, kumakain na siya ng mga masusustansyang pagkain. Dati kahit ano lang, Madalasan pa chichirya, soft drinks, at kung ano pa. Waffles. Ngayon ay iba na. Nagpapahanap na ng hilaw na mangga kahit 10 oras ng gabi. At kahit hindi naman panahon ng mangga. Yun yung mga physical. Pangalawa, kung dati ay palaging nagpupuyat kaka-FB o TikTok o YouTube or Netflix, ngayon ay maaga nang natutulog. At madalas nang awayin ng asawa. Brother, lalo kapag naghihilik na sa tabi niya. Maraming mga pagbabago, maraming mga palatandaan. At pangatlo, kung may bisyo o umiinom ng alak o nagyoyosi, ay nagagawa niya na itong itigil sapagkat andon yung pagmamahal. So pang-apat, maingat ng gumagalaw. Pero laging masungit. So marami talaga isinasakripisyo ang isang babae kapag nagdadalang tao. Bagay na nagagawa niya dahil sa motherly love. Yun ay isang uri ng pagmamahal. So, sa letter B, ang tanda ng pagsilang ng isang sanggol. Ang palatandaan ay mababasa naman natin sa Aklat ng Mateo, chapter 2, verse 2. At ang sinasabi ay, saan naroon ang hari ng mga Hudyo na bagong silang? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan. So may palatandaan ng pagsilang ng sanggol. At kami ay naparito upang sambahin siya. Yan. Sa pagsilang pa lamang ng ating Panginoong Hesus ay liwanag na ang naging simbolo ng kanyang pagsilang. Kaya napakahalaga rin na tayo ay magningning bilang mga tagasunod ni Kristo. Sa letter C, ang tanda ng pagdatal ni Kristo. Pagdatal means yung pagdating. Sapagkat ng mga panahong iyon ay laganap na ang kasamaan, ang pagtalikod ng mga tao sa Diyos, at sila'y nagsisamba na sa mga Diyos-Diyusan, kung kaya't isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Nang kausapin ng anghel si Maria, sinabi sa kanya na siya ay magdadalang tao at ang kanyang magiging anak ay tatawaging Hesukristo, ang tagapagligtas. Nung malaman ni Joseph na nagdadalang tao si Maria, gayong wala pa namang nagaganap sa kanilang, hindi pa sila nagsisiping. Kaya nag-doubt itong si Joseph. Paano mangyayari yun? Ibig bang sabihin ay tawag dito, yung nagtaksil sa kanya ang nobya niyang si Maria. Subalit, kinausap din ng anghel si Joseph. Kaya siya naniwala sa kwento ni Maria at tinanggap niya ito bilang asawa. At sa isang sabsaban sa Bethlehem ay ipinanganak nga ang ating tagapagligtas. At siya nga ay tinawag na Jesus. So, yun po yung tanda ng pagdating ni Kristo. Liwanag. The light of the world. Ang pangalawa ay ang propesiya ng pangalan. Sa letter A, tatawagin siyang
Emmanuel, na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos, or God is with us. Sa Old Testament po ay nabasa na natin na ang Panginoon ay nakikipag-usap sa kanyang mga chosen ones. Nakakausap niya noon sina Abraham, sina Moses, Noah, si Jacob, at iba pang mga propeta. Subalit dahil na rin sa katigasan ng ulo ng mga tao, ay matagal na hindi nakipag-usap sa kanila ang Diyos. Akala nga nila ay iniwanan na sila ng Panginoon. Hanggang sa dumating ang panahon na nagsugo na ang Diyos ng kaniyang mga anghel upang ipahayag ang balita na isusugo niya ang kaniyang bugtong na anak, at siya ang Emmanuel. At siya nga ay tinawag na Hari ng mga Hari. Ito ay dahil sa kaniyang absolute authority, kapangyarihan at paghahari sa lahat ng bagay. Hindi lang sa isang bansa, kundi sa buong sansinukob, na nagpapakita na siya ang pinakamataas na general, punong hukom at pinuno ng langit at lupa. May mga naghahari-harian kung ano-anong uri ng hari dito sa lupa. Subalit lahat sila ay walang magagawa sa ating Panginoon na siyang tunay na hari ng mga hari. Amen? Letter C. Pangalan na tatawaging kamangha-mangha. Tinawag na kamangha-mangha or wonderful ang pangalang Emmanuel dahil sa kahulugan at propesiya nito sa Biblia na tumutukoy kay Jesus, na sinasabing taglay ang mga katangian ng isang tagapagligtas na puno ng karunungan, lakas at banal na gabay. Isang pangalang nagpapahiwatig ng himala ng pagdating ng Diyos sa mundo. Bilang isang taong mananatili at magliligtas sa kanyang mga tao. Just imagine, siya ay bumaba upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Hindi nga ba't ito'y isang kamanghamanghang pangyayari? Our God is a wonderful God. Amen? Pangatlo, ang propesiya ng tanda ng tungkulin. May 30 tanda ang tungkulin na iniatang sa balikat ng ating Panginoon. A. Ang pamamahala ay iniatang sa kanyang balikat. B. Maging tagapayo at makapangyarihang Diyos. At sa letter C, tagapaghatid ng kapayapaan. Sama-sama po natin itong himayin, mga kapatid. Gamitin po natin ang aklat ng Isaias, chapter 9, verse 6. Yung letter A, ang sabi nga, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. See? At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha. Ang buong mundo ngayon ay majority Christian. Therefore, siya ang namamahala ngayon sa buong mundo. At tayong mga Kristiyano ay sumusunod sa Kanya. So, yung iniatang sa Kanya ng pamamahala ay nagaganap na. B. Tagapayo
at makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama. Yan po yung pagtutuloy natin sa chapter 6. So, whenever we have problems, lumalapit tayo sa Kanya at humihingi ng tulong. And we always end up reading the Bible, na kung saan ay nakakasumpong tayo ng kasagutan. Yan ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin sa lahat ng oras. Hindi lamang sa oras ng suliranin, kundi sa lahat ng oras ng ating buhay. He is an awesome God. Amen? Sa letter C, bilang pagtutuloy ng verse 6, sinabi, tagapaghatid ng kapayapaan. We are calling Him Prince of Peace, sapagkat sa panahon ng kaligaligan, sa Kanya tayo nakakasumpong ng kapayapaan. Aside from reading the Bible, ang iba pa nating ginagawa ay nakikinig ng praise and worship songs na madalas habang nakikinig tayo ay napapakanta na rin tayo at dahil dito ay gumagaan ang ating pakiramdam. Sa panahon ng kaguluhan, ng sakuna, ng unos, tinatawag natin ang Kanyang pangalan. Dumudulog tayo sa Kanya at humihingi ng tulong na sana ay maging maayos na ang lahat, na maging mapayapa na ang lahat. At sa dakong huli ay nakikita natin ang Kanyang mga gawa. Kaya naman, kapag naganap iyon, tayo ay nagagalak. At muli, nararamdaman natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa mga hatid niyang kapayapaan sa ating puso, sa ating isipan. At bilang pagtatapos, nais kong ipahayag na ang tanda ng Pasko ay nahayag sa pamamagitan ng propesiya ni Propetang Isaias. Tanda ng Pasko ang pagsilang, taglay ang biyayang Pasko at kapayapaan ng bagong taon. Ang pangalang Emmanuel ay palatandaan na naway sumaating mga buhay ang pag-asa, pagtitiwala at pananalig sa ating Panginoon. Amen.